breaking news ngayon mga kababayan. Naku po, muli pong sinargo ni Marcoleta itong grupo ni Tito Soto, Ping Lacson, Remulla. Mga school bukol ang mga ito. Bakit itong si Engineer Bernardo Roberto ng DPWH na kumanta na nagdawit kay Nancy Binay at Bong Revilla na dating mga senador, na itong si Bernardo ay agad-agad na itakbo sa DOJ para po sa seguridad dahil po daw sa gravity ng kanyang mga sinabi. Ngayon po, tila po si Remulla, si Lacson, si Tito Soto, mukhang nagmamadali sila na tila may nanganganak na buntis na itakbo itong si Bernardo, mga kababayan, na tila question ni Marcoleta ang transparency. Ito ba ay wala nang idadagdag na mga salaysay? Wala na bang i-alter? Wala na bang isa-summary? O yan na lahat, wala na. Ito ang tinatanong ni Senador Marcoleta. Transparency is the key para po malaman natin na mga Pilipino na nagtatanong ng kasagutan dito sa pangungurakot na ito kung sino po ang mga nagnakaw. Ngayon po itong gustong mangyari ni Senador Marcoleta, sabihin na lahat yung kanyang nilalaman ngayon din, hindi yung bigla na lang itatakbo sa DOJ, akala mo buntis na manganganak na tila ina-avoid nila Lacson, Tito Soto, Remulla na mag-isa itong si Bernardo. Panoorin nyo mga kababayan paano gisain ni Marcoleta itong si Lacson na pinatayan na naman ng mic na hearing is suspended. Kada mananalpak o mananapak itong si Marcoleta, tinitigil ni Lacson na tila may tinatago. Hala ka. Eto po mga kababayan ako, mukhang magsusuntukan na itong dalawang ito. Sir, can we confirm from you, so far sa itong tinatakbo ng investigasyon natin, kung ilan na yung na-admit ninyo sa Witness Protection Program from our resource persons? Kung meron na ba? Sir, under the Witness Protection Program, dalawang klase ng testigo po. One is a protected witness, people who testify in proceedings. If they request assistance from the DOJ and applying for the program, we give them a protected witness status, which means bibigyan na ho namin sila ng security at yung mga ibang benefits pwede na makuha. Ang pagkakaiba lang, pag sinabi hong state witness, ibang procedure din po yun. Kaya yung po yung ina-evaluate ngayon, sa dami po ng transaksyon na nandito, inaayos po namin, tinitingnan ho namin kung paano ho, ano talagang krimen, saan kami magko-concentrate. At kung kaninong testimony po pinakamahalaga, under the Witness Protection Act, yun po, kailangan po makita namin kanino talaga ang necessary para makakuha kami ng conviction later on. Yun po lang ho ang ano dito. Sir, so far, the level of protection that is being provided to the Diskaya, to Bryce Hernandez, sa ngayon ay sa amin pa lang yan sa Senado? Yes, sir. Wala pa. Sir, I just wrote a letter to the Senate President. I don't know if it was sent here yesterday. Ito po yung informing the senators that we have provisionally accepted them to the program. Tapos i-evaluate namin sila as state witnesses, pero bibigyan ho sila ng security mula po sa sulat na to ay matanggap na Senado. Since they're still under itong tatlong taong ito, si Bryce Hernandez, JP Mendoza, and Henry Alcantara, ay nasa custody po ng Senate at naka-contempt. Hindi po namin sila binibigyan pa ng security, pero ini-inform po namin kayo na bibigyan na namin ng security. And then we have to process also Mr. Diskaya again tomorrow. Mahabang proseso ito kasi ang dami hong transaksyon, tsaka dapat alam po natin ang direksyon kung saan po papunta ang mga demanda. Thank you, Secretary Remulla.
Mr. Chair, okay na ako. Thank you. Yan mga kababayan, dito na po si Senador Marcoleta. Binigyan lang natin ng linaw itong si Bato kung ano yung pinag-uusapan. Ngayon po, question ni Senador Marcoleta, itong transparency na ito, na tila manganganak na buntis itong si Rimulya, na itakbo itong si Bernardo. At tignan nyo mga kababayan, nagmamadali sila na tila ayaw mag-isa itong si Bernardo. Pakinggan nyo po. Chair, Mr. Chair, Yes, Senator Marcoleta. I just want to make of record that when I approached the Secretary of Justice together with Engineer Bernardo, both of them committed that Engineer Bernardo will go to the DOJ accompanied by the DOJ Secretary for the purpose of filing the appropriate charges only. And Engineer Bernardo will not in any way add or alter the affidavit that he presented before us. Meaning to say, no additions, no subtractions, walang alterations. Whatever copy that he distributed to this committee will be just that. That is correct. Thank At you, saka, Mr. Chair. recorded naman po, nasa transcript, nasa YouTube, nasaan pa. Yes, sir. Kasi Kaya po, kung mag-alter siya, he will be liable for perjury. Hindi po, no supplement, no nothing. Kasi No, po he yung iba, indicated- pagdating dito, nagsusupplement. Ang sabi niya, wala na po akong idadagdag. Yun lang po. Meron siya sa statement niya na I humbly reserve the right to submit a supplementary affidavit Eh, yun nga if po eh. warranted. Kaya po in the sinabi ko sa kanya, premises. meron ka rito, magdadagdag. Kasi dapat sana alam natin because he presented himself before this committee, but whatever he does outside this committee, wala tayong kinalaman. Eh, hindi na po natin nalalaman kung ano mangyayari. Mga kababayan, tama po si Senador Marcoleta. Eh bakit hindi na lang sabihin lahat ng mga nilalaman niya or nalalaman niya dyan sa Blue Ribbon Committee? Bakit binibitin nyo pa kung meron man? Ito ang sinasabi ni Marcoleta na transparency. Bakit hindi nilang ikanta lahat? Kasi mamaya magdagdag pa na kung ano-ano ito para malaman natin, mapanood natin, hindi itatago nyo pa. Wala na tayong kinalaman dyan, wala na tayong alam dyan, sabi ni Senador Marcoleta. Bakit hindi nyo na lang sabihin lahat? O ngayon, papatayin na naman ng mic ni Iskol Bukol ito. Naku po, mga kababayan. I mean, for purposes of transparency, Mr. President, You're saying Mr. Chair, that, just kaya in po case- pumapayag na kami na dadil. Paano yung supplemental? Hindi na po natin malalaman. There will be no guidelines. Dito rin po yung dito rin supplemental. gagawin yung supplemental. Hindi nga po natin Ay, malalaman eh. We will not be guided. Ano ba sasabihin niya? Why not before us? Hearing is suspended. O mga kababayan, bakit na naman Ping Lacson? Pinatayan mo na naman ng mic si Senador Marcoleta. Anong gusto mong palabasin? Bakit ayaw nyong nagigisa kayo? Kasi nga kayo, para kayong ano, parang kayo-kayo lang nag-uusap. Parang kayo-kayo lang yung may alam dyan. Parang si Rimulya, Tito Soto, at Ping Lacson, parang tatlo lang silang nag-uusap sa Senado na hindi nila nakikita yung mga kasama nila na pag gusto ni Rimulya, dalhin sa DOJ agad-agad. O si Tito Lacson. Eh ngayon, tinatanong ni Marcoleta, bakit hindi pa sabihin lahat kung meron nang idadagdag dito? Tapos si Lacson, pinatay na ng mic. Ang tindi naman ni Lacson. Bakit mo ganon? Ba't ganon naman, Tito Lacson? Anong nangyari? Di ba mga kababayan, anong nangyari dito? Ba't tila pinapatayin nyo ng mic si Marcoleta? Mr. Alcantara, sangayon po ba kayo doon sa sinasabi ni Yusek Bernardo na dating boss mo? Doon po sa mga personalidad na binanggit niya, wala po akong personal knowledge. Doon naman po sa sinasabi niya na 15 po, ginagalang ko po yung opinion niya. Pero ako po talaga ay 25 po at
Kung ano po yung nasa affidavit ko, yun po ang dinadala ko po. Pinadadala ko po sa mga driver po. So magkaiba po yung sinasabi niya na 15% doon sa sinasabi niyo na 25% ang dinadala niyo po sa kanya. Yes, Your Honor. Ako po, yun po talaga ang hinahanda namin at pinadadala po sa mga driver po, Your Honor. May babanggit po ba siya na doon po sa 25 na yon ay para kay senador na ganito lang o wala na siya binabanggit na meron din ako dyan? Wala po, Your Honor. So ibig sabihin, doon sa sinabi niya po na statement, linawin ko lamang, na 15% po ang dinadala niya doon sa mga umano'y mga kasamahan po namin dito versus doon sa binibigay mo sa kanya na 25%. Kulang po. Is that what you're saying? Ang bigay niyo po sa kanya 25%, pero yung nabanggit niya kanina ay 15% lang. So, nawawala po yung 10%. Saan po kaya napunta, Ginoong Alcantara? Hindi ko na po alam as far as ang knowledge ko po at ang dinadala po namin ay 25% po. Yun po ay hinahanda po. Kasama po ang mga tao ko na naghahanda po nun at nagbibilang, Your Honor. O, kita nyo mga kababayan, paano kayo maniniwala sa mga ito? Mga kababayan, paano kayo maniniwala sa mga taong ito na... Di ba, mga kababayan? Paano kayo maniniwala? Sabihin nyo nga sa akin, mga kababayan ko, paano kayo maniniwala sa mga taong ito? Di ba? Pagtanong tayo, bago natin turn over sa DOJ for their consideration. Na pag-alis ni Secretary Remulla, alis din si Bernardo, baka pwedeng magtanong na kay Bernardo. Ayaw nila. Ang kasundan natin, pagbalik na lang, kasi hahaba eh. And they have work to do. So we are accommodating them in the same manner that we accommodated Alcantara, Engineer Alcantara, to be brought immediately to the DOJ for evaluation, for some procedure. Then after that, we can have all the time in the world. Maski hanggang madaling araw, kung gusto mong tanongin si Yusek Bernardo, O sir, pero you can. ito, for the benefit of general question Hindi na, sana we're just dahil- postponing. We're not rejecting your request to propound questions. Kasi sa akin kasi sir pag sabi niya ngayon dito, diretso kaagad file ng kaso sa DOJ without Hindi, no, us no, no, giving the benefit na makapagtanong man lang kung Sige. Sen. Di ba mga kababayan? Tama naman si Bato eh. Bakit agad-agad? Bakit si Diskaya pinagtalunan nyo pa? Nag-away-away pa kayo ni Marcoleta na kulang na lang magbasagang kayo ng muka. Ngayon, si Bernardo, wala pang isang oras na nakaupo, wala pang 20 minutes na nakaupo, itatakbo agad sa DOJ for security. Mga kababayan, hindi man lang nila pagbigyan ng mga senador na gisain itong si Bernardo. Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Bakit ganon? Na tila may naaamoy si Senador Marcoleta na kakaiba. Na bakit bigla na lang itatakbo itong si Bernardo na akala mo buntis na manganganak ng kambal. Na agaran ang pangunang lunas ng doktor. Tignan nyo si Bato nakahalata. Bakit bigla na lang aalisin si Bernardo kasama ni Remulla? Agad-agad? Di pwedeng gisa muna bago punta doon? Yan tayo eh. I think the thing is that the Department of Justice, as much as possible, would like to evaluate first. They will not file any cases against anyone. but subsequently, filing of cases will follow. Kung sana naman bago siya makonsider doon, dito muna sa atin. Dahil sa atin niya nilahad yung statement niya, so hindi naman niya nilahad sa DOJ, sa atin muna. So sana makapagtanong tayo bago natin turn over sa DOJ for their consideration. Hindi makasagot si Mr. Chair, I Tito think the point... Hearing is suspended. Tignan nyo. Ba't ganon? Mga kababayan. Ba't nyo pinapatayin si Marcoleta? O anong gusto nyong mangyari? Binababoy nyo ang Blue Ribbon Committee? Kayo-kayo lang nag-uusap?
Mga kababayan, magsalita kayo kung napansin nyo po ito. Anong nangyari, Lacson? Ba't ayaw nyong pag-usapan live? Kayo lang mag-uusap? Diyos ko, Lord. Bistado mga ginagawa nyo dito. Naku po, mga kababayan. Since Ito po. there are no senators who wish to propound questions, I think you can, to the Sir- DOJ Secretary. Short Yes, lang for Senator. DOJ. Okay. Yes, sir. Secretary Remulla, sir, Yes, sir. can we confirm from you, so far sa itong tinatakbo na investigasyon natin, kung ilan na yung na-admit ninyo sa Witness Protection Program from our resource persons? Kung meron na ba? So, eto na yun, mga kababayan. Natalakay na natin sa una yan. So, anong mapapansin nyo dito? Di ba? Nakita nyo po, mga kababayan, na ura-urada. Akala mo, sinabi ko nga sa inyo, parang buntis na manganganak itong Engineer Bernardo na kailangan ng itakbo ng ambulansya. Ba't ganon? Ba't si Diskaya naglaban-laban pa kayo? Meron pa kayong tinatawag na restitution. Itong si Bernardo agad-agad. I-evaluate agad. Samantalang si Diskaya, muntik pang magsapakan si Remulla, Lacson at Marcoleta. At itong si Dalo Bender. Mga kababayan, samantalang itong si Bernardo, ura-urada. Akala mo manganganak ng kambal na kalabaw. Isipin nyo po, mga kababayan, anong ginagawa nyo sa tao? Niloloko nyo ang taong bayan. Bakit hindi nyo na lang pag-usapan dyan? Mga kababayan, kayo comment nyo. Ba't ganon? Comment nyo po, mga kababayan. Sige, i-comment nyo. Diyos ko, Lord, patawarin nyo po ang mga school bukol na ito. Pinaglololoko ang taong bayan. Sila lang nag-uusap. Akala nila wala silang kasama sa Senado. Akala nila 4 lang sila, 3 lang sila. Tito Lacson, Remulla, akala niya 3 lang sila dyan. Saka yung si Bernardo. Hindi nila nakikita yung mga senador na kasama nila. Tapos papatayan ng mic si Marcoleta. Diyos ko, Lord. Sir, under the Witness Protection Program, dalawang klaseng testigo po. One is a protected witness, people who testify in proceedings. If they request assistance from the DOJ in applying for the program, we give them a protected witness status, which means bibigyan na ho namin sila ng security at yung mga ibang benefits pwede na makuha. Ang pagkakaiba lang, pag sinabi hong state witness, ibang procedure din po yun. Kaya yung po yung ina-evaluate ngayon, sa dami po ng transaksyon na nandito, inaayos po namin, tinitingnan ho namin kung paano ano talagang krimen sa kami magko-concentrate. At kung kaninong testimony po pinakamahalaga, under the Witness Protection Act, yun po, kailangan po makita namin kanino talaga ang necessary para makakuha kami ng conviction later on. Yun po lang ho ang dito. Sir, so far, the level of protection that is being provided to the Diskaya, to Bryce Hernandez, sa ngayon ay sa amin pa lang yan sa Senado? Yes, sir. Wala pa. Sir, I just wrote a letter to the Senate President. I don't know if it was sent here yesterday. Ito po yung informing the senators that we have provisionally accepted them to the program. Tapos i-evaluate namin sila as state witnesses, pero bibigyan ho sila ng security mula po sa sulat na to ay matanggap na Senado. Since they're still under itong 3 taong ito, si Bryce Hernandez, JP Mendoza, and Henry Alcantara, ay nasa custody po ng Senate at naka-contempt. Hindi po namin sila binibigyan pa ng security. Pero ini-inform po namin kayo na bibigyan na namin ng security. And then we have to process also Mr. Diskaya again tomorrow. Mahabang proseso ho ito kasi ang dami hong transaksyon, tsaka dapat alam po natin ang direksyon kung saan po papunta ang mga demanda. Thank you, Secretary Remulla. Marcoleta. Mr. Chair, okay na ako. Thank you. Chair, Mr. Chair,
Yes, Senator Marcoleta. I just want to make a record that when I approached the Secretary of Justice together with Engineer Bernardo, both of them committed that Engineer Bernardo will go to the DOJ accompanied by the DOJ Secretary for the purpose of filing the appropriate charges only. And Engineer Bernardo will not in any way add or alter the affidavit that he presented before us. Meaning to say, no additions, no subtractions, walang alterations. Whatever copy that he distributed to this committee will be just that. That is correct. Thank At you, saka Mr. Chair. recorded naman po, nasa transcript, nasa YouTube, nasaan pa. Yes, sir. Kasi Kaya po, kung mag-alter siya, he will be liable for perjury. Hindi po, no supplement, no nothing. Kasi No, po he yung iba, indica- pagdating dito, nagsusupplement. Ang sabi niya, wala na po akong idadagdag. Yun lang po. Meron siya sa statement niya na I humbly reserve the right to submit a supplementary affidavit Eh, yun nga if po eh. warranted. Kaya po in the sinabi ko sa kanya, premises. meron ka rito, magdadagdag. Kasi dapat sana alam natin because he presented himself before this committee, but whatever he does outside this committee, wala tayong kinalaman. Eh, hindi na po natin nalalaman kung ano mangyayari. I mean, for purposes of transparency, Mr. President, You're saying Mr. Chair, that, just kaya in po case- pumapayag na kami na dadil. Paano yung supplemental? Hindi na po natin malalaman. There will be no guidelines. Dito rin po yung dito rin supplemental. gagawin yung supplemental. Hindi nga po natin Ay, malalaman eh. We will not be guided. Ano ba sasabihin niya? Why not before us? Hearing is suspended. Tignan nyo mga kababayan, dahil hindi nila kaya si Marcoleta, pinapatayan na lang nila ng mikropono. Di ba mga kababayan, ano naman yung transparency? Ano lang naman yun? But meron ba kayong tinatago? Lacson? Rimulya? Tito Soto? Nako mga kababayan, sabi ko nga sa inyo parang manganganak na buntis, nakambal na kalabaw, itong si Bernardo dito. Nako po mga kababayan, kayo na nga mag-comment dyan, nakakainit ng ulo ito. Diyos ko Lord, kaya nabibisit sa inyo si Marcoleta eh. Tapos sasabihin mo, you're stealing the show. Sino bang nag-steal ng show? Kayo. Kasi nga ayaw nyong may mabulgar na mga kakampi nyo. Tignan nyo, mga kababayan. Ang dinadawit yung mga dating senador. Pero yung mga kasalukuyan na mga congressman na nagsimula ng korupsyon, wala silang ginagawa. Si Saldico, wala. Si Tambaloslos, wala din. Tignan nyo mga kababayan, paano nila pinag-rumble-rumble, paano nila ginagawang bobo ang mga taong bayan. I-comment nyo po mga kababayan yung komento nyo kung ano masasabi nyo dito. Mabuhay po.